Inanunsyo ng Iran na muling isasara ang Strait of Hormuz at itutuloy ang pag-atake sa mga bansa sa Persian Gulf. Ilang oras pa lang matapos ideklara ang tigil putukan sa gitnang silangan, agad nagbatuhan ng sisi ang mga panig sa kabiguan nito. Inanunsyo ng Iran ang pagbabawal sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz dahil sa paglabag ng Israel sa tigil putukan. Sabi nila, tuloy pa rin ang pag-atake ng Israel sa Hezbollah sa Lebanon na nilalabag daw ang kasunduang, tandaan, wala namang nakakita. Bagamat sinabi ng Estados Unidos na hindi saklaw ng tigil putukan ang Lebanon. Pero hindi binabanggit ng Iran na ilang oras lang matapos ang tigil putukan, inatake ng mga puwersa ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang Bahrain, Kuwait at United Arab Emirates. Kinabukasan, inatake ng Iran ang oil pipeline ng Saudi Arabia na nagpapadala ng langis na hindi dumadaan sa Strait of Hormuz. Kasabay nito, may narinig ding pagsabog sa loob ng Iran, kabilang sa Tehran at ilang planta ng petrochemical. Sa totoo lang, sinasabi ng mga Amerikano na hindi sila at hindi rin ng mga Israeli ang umatake sa plantang yon. Sa kabuuan, walang nakikitang tigil putukan pero sinasabi sa Washington na magaganap pa rin ang direktang negosasyon sa Biyernes. At si Donald Trump mismo ay tinatanggap na ang katotohanan na niningil ang Iran ng bayad para sa pagdaan ng mga barko sa kipot na tinatawag niya itong garantiya ng seguridad. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Kung gusto ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate o maging sponsor sa YouTube. Makikikita sa video description at QR code sa screen ang lahat ng link at detalye para suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News, nasa description ang link. Opisyal na muling ipinagbawal ng Iran ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz dahil sa paglabag ng Israel sa tigil putukan. Ang ikinadismaya ng mga awtoridad ng Islamikong Republika ay sanhi ng pag-atake ng Estadong Hudyo sa Hezbollah sa Lebanon. Matapos ang anunsyo ng tigil putukan ng US at Iran, iniulat ng militar ng Israel na inatake nila ang command center at pasilidad militar ng grupo. Ayon sa kagawaran ng kalusugan ng Lebanon, dahil sa mga pag-ataking ito, kabilang na ang sa Beirut, daan-daang tao ang nasugatan at napatay. Ayon kay Ibrahim Rezai, kinatawan ng Komite sa Pambansang Seguridad ng Parlamento ng Iran, bilang tugon sa mga aksyon ng IDF, dapat agad na itigil ang paggalaw ng mga barko sa Strait of Hormuz. Iginit din niya ang pangangailangan ng matibay na pag-atake para mapigilan ang dagdag na agresyon ng Israel. At ayon kay Rezai, dalawang opsyon lamang ang posible, ang tigil putukan sa lahat ng frente o ang pagpapatuloy ng digmaan. Pero sa Washington, sinabi nilang hindi pwede magdikta ng mga kondisyon ng Iran. Bakit? Dahil natalo ito. Halimbawa, sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na pumasok na si Trump sa kasaysayan bilang pinakadakilang general at nagwagi at ang Iran ay nakiusap umano sa Amerika para sa awa. Narito ang CP mula kay Pete Hegseth. Sa loob ng 47 taon, naging banta ang Iran sa Estados Unidos at sa malayang mundo. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Pumasok na sa kasaysayan si Pangulong Trump. Nakiusap ang Iran para sa tigil putukan, alam nating lahat. Sawa na sila ron. Ang operasyong Epicong Pot ay naging isang tunay na tagumpay sa militar. Kung hindi tanggapin ng Iran ang ating mga kondisyon, sa susunod na taon, tatargetin natin ang kanilang mga planta ng kuryente, tulay at infrastruktura ng langis at enerhiya. Mga target na hindi nila kayang protektahan at hindi rin nila kayang tunay na maibalik o maayos. Aabutin sila ng mga dekada para dito, samantalang kami ay ganap na handang lumaban. Kalaunan, opisyal na inanunsyo ng White House ng mga kasunduan tungkol sa tigil putukan ay hindi sakop ang Lebanon. Тому требования Ирана не оправданы. Sabi ng Iran, hindi sila pumirma sa ganong kasunduan at ngayon ay inaakusahan si Trump ng pagsisinungaling. Oo, sabi nila, tumigil ang Estados Unidos sa pag-atake pero tuloy pa rin ang labanan sa pamamagitan ng Iran. Ang Estados Unidos at Iran ay nagkasundo sa 2 linggong tigil putukan noong umaga ng Abril 8 matapos ang 40 araw ng digmaan. Kasama sa kasunduan, pumayag ang Iran na buksan ang Strait ng Hormuz para sa mga barko. Nagkasundo ang dalawang panig na ituloy ang direktang usapang pangkapayapaan sa Abril 10 sa Pakistan.
Sa White House, agad nilang sinabi, nasasaksihan natin na yon ang pagtaas ng trapiko sa Strait ng Hormuz. Pero ang buong punto rito ay bago pa man ipahayag ang bagong pagsasara ng Strait ng Hormuz, nakatawid na roon ang dalawang tanker. Di na sumugal ang maraming may-ari ng barko matapos magkasundo ang Estados Unidos at Iran na tigil putukan. Ayon sa KPLER, kasalukuyang may 426 na tanker ng krudong langis, mga produktong petrolyo at iba't ibang uri ng fuel sa Persian Gulf, 34 na barko para sa pagdadala ng liquefied petroleum gas at 11 para sa liquefied natural gas. At dagdag pa rito, may 238 na dry cargo ships at ilang bilang ng container ships. Balik tayo sa Lebanon. Iginiit ng Iran na kasama rin ang Lebanon sa tigil putukan kaya hindi ito dapat binubomba ng Israel na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin nila. Samantala, inanunsyo rin ng mga Pakistani na tagapamagitan ng tigil putukan ay sinasabing sakop din ang Lebanon. Itinanggi ng Israel at Estados Unidos ito kaya pinalakas ng IDF ang pag-atake. May isang mahalagang bagay na hindi isinaalang-ala ng mga Iranian. Wala ang Israel sa negosasyon tungkol sa tigil putukan, kaya hindi talaga sila kumuha ng anumang obligasyon. Oo, maaring manghako ang Estados Unidos ng Amerika na hindi atakehin ang Lebanon at hindi nga nila ito inatake. Sino ang nakipagkasundo sa Israel sa tigil putukan? Wala naman. Gayunpaman, sa loob ng unang 12 oras matapos ipatupad ang tigil putukan, nagkaroon pa rin ng mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis sa Iran, Saudi Arabia, Emirates at Kuwait. Ayon sa Iran, ang kanilang pag-atake gamit ang missile at drone sa Israel at mga oil facility sa Emirates, Kuwait at Saudi Arabia ay tugon sa pag-atake ng US at Israel laban sa kanila matapos ipahayag ang tigil putukan. Kasama rito ang oil refinery. Sa Pentagon naman, nagmadali silang itanggi ito. Sinabi ng Iran na ang pag-atake sa Iranian oil refinery ay hindi ginawa ng mga Amerikano o ng mga Israeli. Ang tiyak na alam ay inatake ng Iran ang oil pipeline na ginagamit ng Saudi Arabia para magpadala ng langis nang hindi dumadaan sa Strait of Hormuz. Tinutukoy dito ang East-West Oil Pipeline na nagdadala ng langis mula Persian Gulf patungong Red Sea. At ayon sa Financial Times, tinamaan ang isa sa mga pumping station. Isang 1,200 kilometrong ruta na tinatawag na artery ang pang-ekonomiya ng kaharian. Naganap ang pag-atake ilang oras matapos ianunsyo ng Iran at Estados Unidos ang tigil putukan. Pagkatapos nito, ikinagulat ni Trump ang ilan sa kanyang mga kaalyadong mahigpit sa Iran nang sabihin niyang ang 10 puntong listahan ng Iran para sa pagtigil ng digmaan ay maaaring maging batayan ng negosasyon. Ayon sa Konseho ng Seguridad ng Iran, kabilang sa mga kondisyon ang pagkontrol sa kipot ng Hormuz, pagpapanatili ng karapatang magpayaman ng uranium, pagtanggal ng lahat ng parusa at pagtanggap ng kompensasyon sa digmaan. Sinabi ni US Vice Presidente J.D. Vance na may ilang miyembro ng rehimeng Iranian na nagsisinungaling tungkol sa mga kasunduan. Matinding binatikos ni Trump ang media na nagbalitang tinanggap niya ang kondisyon ng Iran at sinabing haharapin niya ang mga ito matapos ang digmaan. Ayon sa kanya, ang 10 puntos na natanggap ng mga Amerikano ay iba sa mga kasalukuyang tinatalakay sa media. Ngunit dito, kahit si Senador Lindsey Graham na isang Republikano ay nagsabi na makita niya ang listahan ng mga hinihingi ng Iran na tinanggap ni Trump, siya raw ay nabahala. At si Graham, paalala ko, ay isang malaking taga-suporta ni Donald Trump at narito ang kanyang sinabi. Para sa akin, may ilang nakakabahalang bahagi ang dokumento ng negosasyon pero panahon lang ang makakaalam. Hinihintay ko na lang na ang mga may akda ng panukalang ito, kabilang ang Vice-Presidente, ay humarap sa Kongreso at ipaliwanag kung paano natutugunan ng kasunduan ang ating layunin sa pambansang seguridad sa Iran. Klarong sinabi ni Trump na hindi kinikilala ng Estados Unidos ang karapatan ng Iran sa pagpapayaman ng uranium at hindi rin papayagan ng Iran na magkaroon ng mga imbak ng mataas na pinayamang uranium. Ayon kay Trump, huhukain ng mga otoridad ng Iran at Amerikano ang mga imbak mula sa ilalim ng lupa at ilalabas ito sa bansa kapalit ng pagluwag ng parusa ng Estados Unidos. Kaya ang natitira na lang ay maghintay ng Biyernes at ang pagsisimula ng opisyal na negosasyon. Dito ko natatapusin. I-share ang opinion at conclusion sa comment sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, alam nyo na kung ano ang dapat gawin. Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang QR code na nasa inyong mga screen.
Paki-check ang mga link at detalye sa video description. Salamat sa anumang suporta ninyo. Iyon lang po, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.